Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Amara POV. Naiinis ako sa kanya dahil talagang ayaw niya akong isama. Bumalik ako ng higa sa kama at nagtalokbong ng kumot. Naramdaman ko pa ang paghalik niya sa aking noo kahit natatabunan iyon ng kumot hanggang sa narinig ko na lamang ang pagsarado ng pintuan. Talagang iniwan niya ako. I hate him. Nagpasya na lamang akong bumalik sa pagkatulog ko. Tama siya, kailangan ko ng lakas pero huwag siyang umasa na sa kanya ko gagamitin. Nakatulog naman ako at nang magising ako ay nainis na naman ako sa kanya at wala pa din siya. Hindi ko talaga siya papansinin mamaya. Wala akong pasok ngayon sa munisipyo at Sabado. Kaya nga ako naiinis kay Honey dahil kung kailan walang pasok kung saan-saan nagpupunta. Pero sa isang bahagi ng isip ko, na-realize ko na public servant nga pala siya. Medyo nakalimot ako dun . Dapat ay lagi siyang available 24/7 na handang maglingkod at tumulong sa kanyang nasasakupan. At dahil mahal ko si Leon, dapat ay matuto din akong makihalubilo sa mga mamamayan. Pero paano ko naman gagawin yon? At isa pa, hindi ko din alam kung matatanggap ba ako or kung matatanggap ba ng mga tao ang relasyon namin. At isa pa, dapat mga magulang muna namin ang unang makaalam. Bumangon na ako at inayos ko ang aking sarili. Naligo na ako bago ako bumaba para mag-almusal dahil bala ko ding umalis. Doon na lamang ako sa dating bahay namin ni Mama. Sabi ni Leon ay amin na daw yon. Nag-good morning ako sa isang kasambahay na busy ngayon na nakatalikod at nagwawalis sa may dining table. Good morning ate. Ay Diyos ko po. Hindi naman masyadong halata na nagulat ko siya. Lumingon pa siya sa akin na nakahawak ang isa niyang kamay sa kanyang dibdib. Naku, nagulat ko pa talaga. I'm sorry po ate. Hindi ko po intensyon na gulatin ka. Parang hinihingal pa siya. Napapadasal naman ako ng tahimik at pakiramdam ko ay baka atakihin siya sa puso. Pero ilang saglit lang ay ngumiti din ito sa akin. Wala yun, Senyorita Amara. Magugulatin lang talaga ako. Mukhang kailangan ko na din atang magbawas ng pag-inom ng kape. Ay siya nga po pala, nakadalawang tawag na po si Mayor. Tinatanong po kung nakapag-almusal na daw po kayo. Napangiti lang ako sa sinabi ni ate, pero ang totoo ay naiinis ako sa ginagawa ni Leon. Bakit kailangan pa niyang tumawag-tawag sa dito sa bahay para lang i-check kung kumain na ba ako? Masyado siyang istrikto pagdating sa oras ng pagkain. Ayaw niyang mag-skip ako ng meals. Kainis talaga, gusto ko pa namang mag-diet. Kaya pala nakahanda na ang mga plato at mga pagkain sa lamesa. Nakakahiya talaga, hindi ako sanay ng ganito. Umupo na po kayo, senyorita. Ang anyaya pa nito sa akin at talaga namang ramdam na ramdam ko ang pag-aasikaso niya. Kaya sinunod ko na lamang ang sinabi niya kahit hiyang-hiya ako dahil hindi naman ako ang kanilang amo. Ay, teka lang, malamig na ata yung tosino, iinitin ko lang. Akmang kukuhanin niya ang plato, pero agad ko naman siyang pinigilan. Okay na po yan ate, huwag na po and please ako na po ang bahala. Kain po kayo, sabayan niyo po ako. Ang anyaya ko pa dito. Kanina pa pong tapos bago po kami magsimulang magtrabaho, kumakain na po kami ng almusal. Pwede namang umulit . Sige na, kain ka na ulit. Ang daming pagkain . Tinuro ko pa sa kanya dahil totoo naman. May egg, may tosino, may hotdog, may corned beef. Akala mo may pa-buffet breakfast lagi si Yorme. Maraming salamat po, senyorita, pero busog pa po talaga ako. Ang muling pagtanggi niya sa pangungulit ko, nasabayan ako ng pagkain. Okay. At nagsimula na akong kumain at baka mamaya ay tumawag na naman si Lucifer. Ay malalagot ako nito dahil 9:00 na ng umaga ay hindi pa ako nakakakain ng almusal.
Umalis muna ito saglit. Naramdaman siguro ang pagkailang ko dahil parang nakabantay siya sa akin habang nakain ako. Hindi ko alam kung pati ba naman yon iniutos ni Leon. Pinagpatuloy ko na ang pagkain at nang matapos ako ay ako na ang naglikpit ng pinagkainan ko at agad ko nang binitbit papuntang lababo para mahugasan agad. Nalagyan ko na ng sabon ang sponge nang maabutan ako ni ate. Naku po, senyorita. Ako na po ang gagawa niyan. Baka magalit po si Mayor kapag nalaman niya na gumagawa po kayo ng gawaing bahay. Kabilin-bilinan po sa amin na bawal po kayong magkikilos at baka mapagod daw po kayo. Nagulat ako at napaisip naman ako sa sinabi ni ate. Bawal gumalaw ng gawaing bahay? Bawal kumilos? Ano na lang gagawin ko? At isa pa, baka daw mapagod? Magtigil nga siya pero pag siya lagi niya akong pinapagod, kainis talaga. Kaya wala naman akong nagawa kundi umalis sa harapan ng lababo. Tanging kamay ko lamang ang nahugasan ko. Kawawa naman si ate kapag napagalitan ng dahil sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi bumalik sa aking kwarto para mag-toothbrush at kinuha ko na din ang bag ko at doon na muna ako magstay sa bahay ni na mama. Nagpahatid na lamang ako kay Ruel. Sayang lang kasi kung magmamatigas pa ako, magkukumute pa ako tapos nakasunod lang naman din siya sa akin. Di magpahatid na lang din ako. Nakarating na ako sa dati naming tinitirhan sa bahay ni mama. Mukhang may naglinis na naman. Pumasok ako sa kwarto at halatang malinis nga. Halatang bagong palit ang sapi ng kobre kama. My goodness, sino kaya ang inuutusan niyang pumunta dito? Nakakahiya, malamang nakita nun na basang-basa yung sapi ng kama dahil sa pinagagawa namin. Sabi ko kasi ako na ang maglalaba. May washing machine naman sa likod. Ang kulit kasi ni Leon, nag-aya ng umuwi. Habang nagmumuni-muni ako, ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Kinuha ko sa loob ng bag at pagtingin ko ay natawag si Leon. Tiningnan ko lang iyong mag-ring, bahala siya, ayaw ko siyang kausapin. Hanggang sa nawala na ang tawag. Inilapag ko sa kama ang cellphone. Kinuha ko ang remote at pumesto na ako ng upo sa may kama at inon ang TV. Muli na namang nagring ang cellphone at syempre, hindi ko na naman sinagot ang tawag niya hanggang sa tumigil na naman itong mag-ring. Nag-vibrate naman ito, tanda ng may na-receive na text message. Kinuha ko ang cellphone at binasa ang mensahe. Sweetie, huwag ka nang magtampo. Babalik na ako, diretsyo na ako dyan sa bahay ninyo. Hindi na ako magtataka kung bakit dito siya dediretso. Malamang, nai-report na sa kanya ni Roel kung nasan ako. Real time din yun kapag makapag-report sa amo niya. Pwede ba tantanan mo ako? Huwag kang pumunta dito. Ayaw kitang makita. Kumain ka na po ba? Opo. Napahawak ako ng aking noo nang ma-realize ko kung ano ba yung inireply ko. Shucks, dapat galit ako. Anong nangyari? Parang naging pabebe pa ata ako. Nautakan ako ni Honey doon na. Wala na, hindi ko na mababawi at nasend ko na ang text message. Yun dapat galit ako sa kanya pero kabaliktaran naman ang pinaggagawa ko. Talagang nagsaing at nagluto pa talaga ako para may pagkain kami pagdating niya mamaya. Hanggang sa natapos na ako sa aking ginagawa sa kusina at bumalik sa kwarto para magpalit ng damit dahil pinawisan na ako at medyo feeling malagkit na din ang pakiramdam ko. Buti may mga damit naman kami dito na pamalit. Nagdala na ako ng nakaraan nang pumunta kami dito. Pero naisip ko na maligo na lang. Habang nakatapat ako sa shower ay napahawak naman ako sa aking noo. Talagang naligo pa talaga ako. Hindi naman masyadong halata na nagre-ready ako sa pagdating niya. Anong nangyari, Amara? Ganyan ka ba magalit? Parang kabaliktaran ang nangyari. Ang sabi ko sa aking isipan na parang nababaliw na. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Sweetie, pabukas, ihing-ihi na ako. Halos mapatalo naman ako sa gulat at buti na lamang ay nagsalita siya agad. I turned off the shower at agad akong nagtapis ng tuwalya at hinawi ang shower curtain para pumunta sa pintuan para pagbuksan siya. Pagbukas ko ng pintuan ay nakahubad na din pala siya at ready to join me. Siya na ang naglock ng pintuan ng banyo. Naiihi pala ah.
ang mapunuksok kong sabi sa kanya. Hindi niya ako sinagot at agad siyang lumapit sa akin para halikan ako. He kissed my lips softly and slowly. I miss you. Namiss mo ba ako? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Tinanggal ko na ang tapis ng tuwalya sa katawan ko at bumalik na ako sa tapat ng shower at muli kong binuksan iyon. Nakapikit ako habang pumapatak sa ulo ko ang tubig mula sa shower ay naramdaman ko naman ang pagsunod niya. Nasa likuran ko na siya ngayon at yumakap sa akin. Sweetie, don't be mad. I miss you. At nagsimula na siyang dampi-dampian ng panakanak ang halik ang leeg ko. Napangiti naman ako sa ginagawa niya hanggang sa ginawa na naman niya ang kanyang malakidlat na moves. Mula sa pagkakatalikod ko sa kanya ay bigla-bigla na naman niya akong pinaharap. Ano ba Leon? Nambibigla ka naman. Ang reklamo ko sa ginawa niya habang pinipigilan ko ang aking pagtawa. Niyapos niya ang aking bewang at yumakap ng mahigpit na akala mo ay tatakas ako. Hindi mo kasi ako pinapansin. Sige na nga, sorry. And he kissed me again on my lips. Anong sige na nga? Napipilitan ka lang ata eh. Ang natatawa kong sagot sa kanya at ipinagpatuloy namin ang aming paghahalikan sa tapat ng shower. Ipinagpatuloy namin ang aming halikan na tila ba miss na miss namin ang isa't isa kahit saglit lang naman siyang nawala. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglapat ng aking likuran sa malamig na tiles na isandal na pala niya ako sa wall. Napapakagatlabi ako at na-excite dahil alam ko na kung ano ang susunod na gagawin niya. Nakaharap ako ngayon sa salamin at hindi mawala sa isip ko kung ano ang pwedeng kahinatnan ng pinaggagawa namin ni Leon. Although, kahit paulit-ulit na pinapaalala niya sa akin at ni Clarissa na walang masama sa ginagawa namin dahil hindi naman kami magkadugo, ay nakukonsensya pa din ako dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya ito, plus yung sasabihin pa na madlang people. Nasa loob ako ngayon ng banyo ng hotel room kung saan kami nag-book dahil paniguradong gagabihin na kami sa pag-uwi. Dito rin kasi sa hotel na ito gaganapin ang Christmas dinner gala para hindi rin hassle ang pagpiprepare. Thanks to Giovanna, idea niya itong lahat ng to. Aaminin ko, when it comes to work ethic, ay wala nang makakatalo kay Giovanna. Paano ba naman, halos lahat ng trabaho ay sinasalunan niya, tapos galante din. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi magselos sa kanya. Oo, selos. Aaminin ko na sometimes nagseselos ako sa kanya. Flashback. As usual, pagkadating namin sa mayor's office, ay nandoon na si Giovanna. Anong oras kaya siya nagising tuwing umaga? Kasi isipin mo, sa aga naming gumising ni Leon, ay nauunahan pa din niya kaming sa pagpasok. Good morning, Mayor. Good morning, Amara. Ang walang mintis na pagbungad na bati niya tuwing umaga. Nung una ay naiinis ako, pero kalaunan ay nakasanayan ko na. Pero ang hindi ko lang kayang makasanayan ay ang pagiging atribida niya na kahit hindi naman nahingi ng kape, yung honey ko ay panay ang timpla niya at hatid doon sa loob ng opisina nito. Halatang halata na papansin pero syempre hindi ko hinahayaan na inumin yon ng honey ko. Mga ilang saglit lang pagkatapos niyang maihatid ang tinimpla niyang kape ay ako naman ang papasok sa loob ng opisina ng mahal at butihin na mayor. Isinarado ko ang pintuan at natatawa na agad siya dahil hindi lang isang beses ko itong ginagawa kung hindi araw-araw na. Kinuha ko ang mug ng kape at dinala yon sa may banyo niya para itapon dun sa sink. Tapos ilalapag kulit sa lamesa niya at pagkatapos lalabas na ako na parang walang nangyari. At saka isa pa, masama ang panay kape. Nagkakape na kami ni Leon sa umaga bago pumasok dito sa tanggapan niya. Si Giovanna naman ay tuwang-tuwa na parang kinikilig pa. Kasi kinukuha din niya ang mug na pinagtimplahan niya at siya pa mismo ang naguhugas noon. Akala naman talaga niya ay iniinom iyon ni Leon.
Back to present. Relax, sweetie, ang saya ko lang. At tama ka, need nating kumain, lalo na at baka nandyan na sa tummy mo ang ating panganay. Holy shit! Pagkatapos kong alalahanin ang pagsiselos ko kay Giovanna, ay yung sinabi naman ni Leon ang naalala ko. Binuksan ko ang gripo ng sink upang maghilamos at tumingin sa salamin. Paniguradong magagalit siya kapag nalaman niya na nainom ako ng pills. Pero sa totoo lang, sa sipag namin ay kinakabahan ako kung tatala ba ang pills sa katawan ko. Plus the fact na may araw na nakaligtaan ko na uminom nito, lalo na nung unang punta namin doon sa bahay namin ni Mama, dahil hindi ko naman alam na may magaganap nung araw na iyon. Kinuha ko ang towel para punasan ang aking mukha. Naghilamos ako dahil need ko nang maglagay ng makeup at need ko nang mag-ready dahil mag 2.5 hours ay magsisimula na ang party at ayokong mangarag sa pag-aayos at hindi pa naman ako sanay mag-makeup. Habang naglalagay ng makeup sa aking mukha ay parang hindi ako mapakali na para bang something telling me na may hindi magandang mangyayari. Sa isang sulok ng aking isipan na para bang sinasagot din ang mga agam-agam ko. Ano pa bang ine-expect mo, Amara? Pumasok sa komplikado at magulong setup? Nakipagrelasyon ka lang naman sa stepbrother mo. Malamang, meron talagang hindi magandang mangyayari. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng kolerete ko sa mukha. Nakarinig naman ako ng katok sa pintuan ng banyo at binuksan ko iyon. Walang hiya talaga ang lalaking to. Pinakaban na naman ako, basta-basta na lamang pumapasok. Lumapit siya sa akin at ngayon ay dalaw na kaming nakatingin sa salamin. Hinawakan niya magkabila akong balikat at humalik sa isa. Leon, bakit hindi ka pa nakabihis? At saka anong ginagawa mo dito sa hotel room ko? Paano ka nakapasok? At isa pa, baka biglang kumatok si Giovanna makita pa tayo. Ang sunod-sunod na litanya ko sa kanya. Magkahiwalay kasi kami ng binuk na kwarto ni Giovanna. Siyempre, hindi naman niya alam na may relasyon kami ni Leon. Bakit ang init ng ulo ng sweetie ko at saka maaga pa? At tuluyan niya akong niyakap mula sa likuran ko habang nag-a-apply ako ng mascara sa may pilik mata ko. Leon, ano ka ba? Kita mo bang may ginagawa ako eh? Ang naiinis kong sabi sa kanya dahil hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko at baka magkandalagpas-lagpas o kumalat ang mascara sa paligid ng mata ko nang biglang narinig namin ang bell. Holy shit, si Giovanna. Tumingin ako sa kanya ng masama. What? Ang sabi niya na para bang hindi siya nababother na malaman ni Giovanna na nasa loob siya ng kwarto ko. Seryoso ka ba? Magkakahiwalay tayo ng room tapos makikita ka niya dito na nasa loob ng kwarto ko? Pagkasabi ko noon sa kanya ay agad ko siyang tinalikuran para pumunta sa may pintuan para masilip sa people hole kung talagang si Giovanna ba talaga ang nasa labas dahil wala naman akong ibang maiisip na ibang pupunta dito. Nahimasmasan naman ako nang makita na hindi si Giovanna ang nasa tapat ng pintuan kundi isang hotel staff. Binuksan ko ang pintuan at may inabot ito na wine na nakalagay pa sa stainless cooler bucket. Ay, hindi po ako nag-order niyan. Ang sabi ko dito dahil ayaw ko magbayad kung sakali man. Pero sinagot ako ng hotel staff na hotel compliments daw, so agad ko itong kinuha. Sino ba naman ako para tumanggi sa libre at syempre nagpasalamat naman ako dito. Isinarado ko na muli ang pintuan habang bitbit ang cooler bucket na may nakalagay na wine at inilapag ko iyon sa may coffee table at umupo ako. Kinuha ko ang wine mula sa cooler bucket, tinanggal ko ang selyo at pinaikot ang takip hanggang sa mumuksan at tinungga ito. Agad namang inagaw sa akin ni Leon ang bote. What the fuck are you doing? Ang galit na sabi niya. I'm trying to relax, para konting sip lang eh. Tumayo ako at inagaw ko sa kanya ang bote at para tumungga ulit. Pero mabilis naman niyang naagaw iyon mula sa kamay ko. Seriously, titikim lang ako at wala naman akong balak maglasing. Ang sabi ko pa sa kanya. Mula ngayon, bawal ka nang uminom ng mga ganito. Ang matigas niyang sabi. Hindi ko naman nagustuhan ang sinabi niya. Nababaliw na ata siya
Ultimo pag-inom ko ng wine ay pakikialaman niya. Ano naman bang pinagsasasabi mo dyan? Ang inis kong sabi ko sa kanya. Paano kung may laman na yan? Ang turo niya sa tummy ko. Wala tong magiging laman. Ang inis na sagot ko sa kanya. Holy shit, lagot na. Hindi ko naman mapigilan ang bibig ko. Ibinaba niya ang wine sa may coffee table at parang hindi ko kayang tumingin sa kanya. Natatakot ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinagot ang tanong niya at hindi ko din kayang tumingin ng diretso sa kanya. Kaya hinawakan niya ang baba ko at saka itinapat niya ang mukha niya sa mukha ko. Kahit na magkalapit ang aming mga mukha ay hindi ko pa rin kayang tumingin sa mga mata niya. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso at parang naiiyak na ako. Please, look into my eyes. Anong ginawa mo? Ang malumanay niyang sabi na siyang ikinagulat ko. Hinawakan niya magkabila kong pisngi at pinagbunggo niya ang aming noo na siyang naging dahilan para mapatitig ako sa mga mata niya. Alam niya na may ginawa ako pero bakit parang sinusuyo niya pa ako kaya hindi ko na din kayang itago sa kanya ang ginagawa ko. I'm sorry honey, I'm taking pills. At tuluyan ng pumatak ang pinipigilan kong luha.